Ayun na. Chapter 1150. Domi Reversi. Tantahan na! Alam mo, royal degree. Ayan, tapos dito na natin nasaktihan yung end ng Yamato's journey. Kamusta? Ito ang One Pips! Dito may kainan. Inuman. Kwentuhan. Siyempre, One Piece! good evening guys, ako si Koy, ang inyong lingkod. Magandang gabi, ako si Mark. Try. Chapter Chapter 1150. Yun. Ayan. Domi Reversi. Ay, ganun. Tangay na. Napakalupit. May sound effects. Diba? So yun, yung cover pages, dito natin nakita yung end ng journey ni Yamato. Yung inulit ko na yung kanina po. Yan. So yun nga, naibalik na ni Yamato yung katana ni Yasui. Sinekta mo nga mo. Takin na mapunit ha. Yan. Naibalik na ni Yamato yung katana ni Yasui sa shrine ni Enma sa Hakumai. Yan. Kasi nga, Hakumai Masasai. Diba? It means no worries, eh. For the rest of your day. Kinumpleto talaga yung lyrics. It was bottom free. Philosophy. Ako na matara. Yes. Kasi nga, diba? Yun yung parang tribute kay Yasui nung namatay. Yun nga. Pero ang question is, ano yung pinaka-next step ni Yamato? Yun ang question. Diba? Kasi, Pupuntahan niya kaya si Naruto? Hindi, may ipagkita yan kay Nagato eh. Diba? Sagot! Pagkalawang beses na yan! Diba? Pero, yun na ba yung ano? Yun na ba yung journey niya sa buong Wano? Hindi pa. Pero ano lang yun, side story lang kasi yan. Gets mo? Ayun yung magiging pillar sa future. Yun din naman eh, yung mismong ano niya eh. Pilgrimage niya, di ba? Pilgrimage, pero hindi pa niya nalilibot yung buong Wano. nung in-interview daw si Yamato, why are you gay? Sinag-open si Map. Sabi ko, hindi ko na kailangan magtaka kung sino eh. Okay, simulan na natin ang chapter. Okay. Ang unang topic natin sa ngayon is a taste of the final boss. Okay. Kinokontrol si Gunko. Wild Scale COC. Mala Crollo, Lucifer sa pag-conjure ng libro. Lucifer. Bakit? Walang alien? Sa ano kasi, wiki meron. Oh, Lucifer. Ito masyado nagpapaniwala kay Wiki. Loko-loko yun. Oh, Crollo, Lucifer. Prololo eh. Crollo. Oh, Crollo. Ayun na. Actually, pwedeng pwedeng dimension ring. O kaya inventory. Tuloy. Tapos lumulutang sa ere. Dagger at napakalaking double barrel shotgun. Nakadesperado. Di ba? No? Sobrang unpredictable, di ba? De, feeling ko na gano'n yan. Na CS yan. Bakit ano? Nag-counter-strike yan. Hindi, nakabili na kasi. Pera na kasi. B1, B2, B1. Hindi, pre. Nakita mo yung double barrel niya luma, di ba? Ah. Naggagans yan. Isa pa, merong demon contract. Ayun nga eh. At ito pa yung isa pang skill niya. Ano yun eh? 2-part na skill. Oo. Demon contract, tapos Domi Reversi. Or pwede rin Dominion Reversi. May tanong lang ako, paano kaya kung ang papirmahin niya ng contract si Brook? Mag-apoy kaya siya? Bruce Rider. Pwede, no? Oh, naka-all black. Naka-pen and stare. Stare in my eye. Look into my eyes yung pre. Ha? Eh? Look into my eye. Tandaan na, patikim pa lang yan ng powers ni Imu. Hindi pa yan 100%. Kung kinabahan siya sa COC ni Joy Boy sa Egghead at ganyan siya kalakas, kailan kaya maa-attain ni Luffy ang Joy Boy level? Kasi kailangan niyang ma-attain yun. Pag hindi niya na-attain yun, hindi niya matatalo si Joy, si Imu. Siguro similar sa Mangekyo Sharingan.
para makuha mo yung Manggekyo Sharingan, kailangan meron kang munang mamatay na kaibigan So mo. kailangan Kailangan mo na mamatay. Yung donut na naman ba? Kailangan meron munang mamatay. Yun nga talaga yung ano eh. Kapalaran ni Usopp. Hindi, actually, Di ba nga sabi nila, no joke aside, possible si Usopp yung mamatay. sa the reason kung bakit magiging Brave Warrior of the Sea si Usopp kasi hindi siya tangible. Yung reputation niya ang magsasabing Brave Warrior. Bakit? Kasi sa lahat ng Straw Hat crew member, siya lang yung nagsakripisyo, boy! Siya yung nag-sacrifice. Malaking sacrifice. At doon na Possible chismis pa lang to, chismis pa lang. So yun na nga. Tawag dito, pinatikim tayo ni Imu nung parang hindi ko alam kung ilang percent ng ano niya, ng total skills niya. Diba? Pero sa lahat ng nangyari, kinabahan siya sa COC ni Joy Boy. Alam mo yun, yung COC na yun is parang ano lang yun, pareho lang yun kay Joy Boy. Oo, kasi nakalagay lang yun sa nut. Tapos ano yun baka na ano na yun, parang nabawasan na yun ng effect. May teka lang. 'Di ba nasa Elbap ang God's Night. Tatlo. Tapos doon pumunta si Imu. Although alam niya na. 'Di ba nung naramdaman niya yung haki ni Joy Boy. Ano kaya yung inisip niya? Ba't naramdaman niya ulit yung haki? Inisip niya, alam niya kaya na nare-reincarnate si Joy Boy, na-reincarnate na si Joy Boy, buhay na ulit si Joy Boy. Kaya siya umatake doon dahil hinahanap niya mismo yung reincarnation ni Joy Boy. Hindi. Kaya nga nagtatanong ako eh. Totoo naman eh. Ang sinabi niya lang Ang ko paliwanagan. Ang sinabi niya lang is, bakit ang tagal nyo gumalaw, God's Knights? Di ba may mission kayo dyan? Inaatake na yung Marijoa. Sige, ako na lang yung tatapos na ito. Hindi niya naisip rin niya na kasi alam niya yun, sigurado eh. Hindi siya aware na or baka hindi niya lang alam na meron ng Nika. Baka hindi niya alam na alam niya yun. Alam niya yun. Ang ano lang is siguro hindi lang din alam ni hindi rin alam ni Imo. Na parang siguro yun nga, hilaw pa si Luffy. Or hindi niya alam na si Luffy yung hindi niya alam na nandun sila Luffy. Parang hiso ka, pinapahinog ba? Oo. Hindi naman pinapahid. Actually, doon siya matakot eh. Pag na-attain na ni Luffy yung Joy Boy level na haki. Pag bumaba na yung box ni Luffy, pataas. Nakagod. Uy, pero yung sa I'm not sure kung tama. Yung Nika dun sa Elbaf is mahaba yung buhok. Oo nga, pag pinataas yun, matakot talaga. Yun nga, ang isa pa ko pang question bago tayo matapos sa topic is, kailan kaya ma-attain ni Luffy yung Joy Boy level? Kasi it's either kailangan niyang ma-attain yung level na yun or kailangan niyang lagpasan para matalo niya si Imu. Kasi kung natalo siya ni Imu noon or yung hindi natin alam kung talagang dayang laban or equal na laban kasi baka mamaya ginamitan ng daya, di ba? Para may ginamitan ng leverage kaya natalo si Joy Boy, di ba? Hindi natin alam pa, pero yun nga, kailangan ni Luffy na ma-attain yung Joy Boy level para matalo niya si Imu. Kaya nga, yun nga yung pinag-usapan natin, baka kailangan mag-training nila ng COC. Effort talaga yan. Kasi paano sila makakapalag sa kasi yung nakita naman natin yung COC ni tawag dito, Imu. Umabot ng halos buong isla ng Elbap. Diba? Yeah. Kasi maski yung ibang ibang tawag dito, Giants naramdaman din eh. Tsaka pinakita, naka-zoom out. Kita nyo naman, naka-zoom out. Tapos, kitang-kita. Ayan. Pero baka gusto rin pa rin Sige, mamaya na. Yun lang yung question ko. Tapos na muna natin yun. Kasi, patikim pala to eh.
Okay. Next naman na Mamaya. topic natin is Imu's appearance. Yun. Obvious naman na halos kaparehas ni Imu yung devil sa mural. Pero hindi trident yung bit-bit, kundi mukhang mother flame. Napag-usapan na natin yan dati. Isa pa, ironic kasi yung araw-araw user pa yung kinontrol niya. Tapos yung buntot niya araw din. Kasi doon pa lang sa Marjowa eh. Nung nagharap si Sabo, Cobra, diba? Doon sa sinabi ni Sabo na andito yung devil. Marami na nang nagsabi or marami na rin nag-suggest na one of the power ni Im or ni Imu or ni Mu is being that devil. Okay. Dugtungan ko lang yung na yun, yung topic na yun. Ang question is, si Gun ko lang ba yung kaya niyang i-possess or pwede rin ng ibang God Knight? Siguro ko lang. Siya yung maganda. Lapit ulit. Siguro ko lang. Siya yung maganda. Hindi, kidding aside. Siguro kaya niya naman lahat. Ako feeling ko kaya niya lahat. Kaya niya naman lahat. Kasi tawag dito, siya yung nagbigay nung ability nila. Baka nga pati, tawag dito, 5 elders kaya niya rin. Wait lang. Bakit si Gun ko lang? Pwede namang mas malakas si Summers, mas malakas Ayun sa nga, Killingham. Si Summers is nahati sa dalawa. Siguro, di niya lang po kung kontrolin niya doon. Hindi ko i-disregard yung possibility na tinutukoy niya. Teka. Di ba natin si Summers? Dahil natin, tapos nagkapakpak, di ba? Diba? Okay, amas si Killingham, hindi si Killingham. Bakit naman? Dragon, tapos lalagyan mo ng pakpak ng ano eh. Bakit? Ang talaga lang, may pakpak ah. Black Dragon Spirit Technique. Blue Eyes White Dragon. Black na eh. Di black. So, ayun, hindi ko i-disregard yung sinabi nyo na dahil mas malakas kaya niya lahat. Okay. Paano mo nalaman? Kasi sabi nyo lang, di ba? Sira ulo ka pala eh. Wala akong sinabi, question ko lang kung paano kung ano. Ang sinabi, Diba? sabi ko, hindi ko. Balik tayo sa hindi ko i-disregard yung sinasabi nyo, yung chismis nyo na kaya ni Imu lahat i-possess. Pero kasi gusto kong i-point out yung napag-usapan natin sa previous live. Si Gunko, ang pangalan niya ay Army Child, di ba? So, di man pangalan at rough translation. Rough translation ay Army Child. Tawag yung napag-usapan kasi namin last time, si Gunko ay galing sa mga similar case kay kay Lucci na galing sa orphan tapos rename. Etong si Gunko, marami naming sinabi na ring clone, etc. Tapos siya yung pinakamagandang vessel, siya yung pinaka-perfect specimen, or parang ano. Isipin nyo na lang na sobrang dami nila na orphans, rename mula pagkabata. Tapos ang main purpose nila is para maging vessel pwedeng i-possess ni Imu. Yung parang kayang yung compatible. Yung compatible. For example, sa Naruto, ang daming bata at ang naging compatible lang dun sa Raikage is si Killer B para magawa yung double lariat. Tapos si Orochimaru naghahanap din siya ng vessel para paglipatan niya para masumaba yung buhay niya. So, yung tingin ko maganda pwedeng posibilidad din na mangyari na si Gunko out of sa napakaraming potential candidates, siya lang talaga yung pinaka-compatible kay Imu. Kaya isa pa, siya lang ang napopossess ni Imu kasi siya lang yung compatible. Saka isa pa, si Gunko is walang saint sa unahan. Oo. Ano siya, hindi siya noble bird. Open book bar. Mabawi! Okay, next topic na tayo is yung Imu's book. Wala pang pangalan yung book na to, so Imu's book pa lang ha. Double check nyo nga, hindi. Kasi yung kay Kuma, Holy Bible, di ba? Holy Bible. Pero kasi may picture ng babae eh. Ano yung Black Clover? Grimoire. Ito, Grimor eh. Ayun nga, tuloy ko lang yung Imu's book.
Ulitin ko lang yung sinabi ko kanina nung unang topic. Yun nga, mala Krololo, Lucifer. Ayun na ha, para masaya. Yun nga talaga yung pag-conjure ng libro. Tapos, Kawawa din ito dito. ayun. Pwede siyang masabing dimensional rift kasi Pocket dimension. pocket dimension or inventory. Parang mga RPG. Kasi baka ano niya lang yun eh. Kayong pwedeng tumapat kay Doraemon. May pocket. Ayan ang Space Rift. Diba? At matindi nun, possible, Monkey Doraemon Luffy. Diba? Kaya siguro Tapos takot. kamag-anak niya si Baggy kasi kulay-pula yung ilong. Kaya siguro takot sila. Yun nga. And then yung dagger saka yung shotgun. Double barrel shotgun. Okay. Hindi pa natin alam kung conjured, kung ano ba to? Conjured. Last ni Imo naka-dagger. Ano siya eh, specialist. Ano nga siya? Cartel nga siya, di ba? Dagger tapos barrel. Naka ano eh. Inano si ano eh. Ang tawag doon yung SS ni ano? Cartel? O yung assassinate. Inassassinate yung kamay. O yun, naging ting tuloy yung kamay ni ano. Hindi na lumulutang yung kamay ni Brogy. Yun nga, hindi pa natin alam kung conjured ba to or parang inventory sa mga RPG. Yun nga, naglalabas lang ng gamit from other dimensions. Kasi, considered na other dimension yung libro na yun. Saan niya kukunin yun? Diba? Or katulad ba siya ng libro ni Big Mom na pag inopen niya yung book na nandun yung mga na prison niya? Big Mom? Ay, okay, no? Yung prison book. Si North Deep. Ano? North Deep. Yung ano yung anak niya yun, di ba? So, yung yung prison book na ano. Yung Doon kung saan inano si Nami tsaka si Kung saan yung... Nagbibangan si Luffy kasi namin, no? Hindi. Ano daw? Luffy X Nami. Sa NNT na mahaba. Maling One Piece yun nakapanood ng putik. Paano basa? Ano yung Black Clover? Grimoire? Grimwire. Grimwire. Ito, Grimoire eh. Next topic na. Demonic contract. Meron pang sumunod yon yung demonic contract. Tapos, hindi ko alam kung paano basahin yun. Ano bang tama? Antayin na lang natin sa Ay, gagi ako ulit, oh. official translation. Hindi ko alam yung sumunod doon. May ano pa yun. Basahin mo, Koy, kung ano yung basa after ng demonic Pag ako nagkamali, walang sisiyan. Babasahin mo, magkamali ka pa? Actually, hindi pa yan yung official translation, so wala nang problema. Basahin mo lang yung sa translation. Si Ren lang naman magbabasa eh. Ayun nga eh. Parang Kuri. Kuri. Kuri, yun o. Pero siguro kung Latin yan, Akuri. Kung Latin akong Latin. Demonic contract. Akuri. Yun. Pero mas, na lang, demonic contract na lang. Okay. Ito ba yung parang initiation? Litin ko lang Ito ba yung parang initiation ni Imu para maging God's Knight ang isang mortal? Mortal ha? Mortal. Kasi, once na nakaano ka na, demonic contract, hawak ka na ni Imu. Under ka ni by the way, tingin ko hindi to far-fetched kasi ang dami na nating nakitang similar na devil fruit. Soul yung kay Big Mom na soul ang tawag sa ano niya? Alimutan ko Basta yung soul fruit ni Big Mom, di ba? Yung yun. Tapos yung kay Sugar. And even though hindi siya contract, hindi natin pwede ikaila yung prutas ni Moria, yung Shadow na once na in-extract niya, pwede niyang makontrol yung zombie susunod sa kanya. So, hindi far-fetched tong prutas ni Imo kung ito ay devil fruit talaga. Ang question, isa pang question ko sumunod dahil sa sinabi mo Koy. Dahil sa sinabi mo, halos lahat ba ng awakened devil fruit is pwede nilang halos lahat hindi lahat. Halos lahat ba ng possible na devil fruit na pwedeng lagyan ng contract is pwede ba? Tulad nung sinabi nila, sino ba yung nagsabi na pwedeng gawing Nika verse yung mga Straw Hats? Naka-white form sila lahat. What if under contract ng Nika? Kasi kung kayang gawin yun, kung kayang gawin yun ng kay Sugar,
kay Big Mom. Kay Big Mom. Kung kani-kanino pa. Soul contract kay Big Mom. O parang ganun. Oh, ito pa. Napansin niyo yung mata ni ni Dory. Oo. Ni Brogy. Maganda. Is team sila ni Big Mom nung nag-Hunger Pang. Hunger Pang. Soul, possible yung mga soul manipulator or soul possessed. Possible daw yun. Gaganon daw yung mata. Soul contractor. Kulay na lang. Kulay na lang. Kulay na lang. Pag ito, similar sa yellow. Kasi baka mamaya maging ano naman yan eh. Yung buhok ni Biggerland. Pula daw yung puti. Ano, papatayin nila ano pang ano pang madadagdag nyo sa Okay. demonic contract? Ayan, ito. Okay. Ganun sa akin. Okay. Guys, makinig kayo. There are 3 possible type of contracts. Mm. Okay. Una, yung ginawa sa Giant. The Mindless Soldier. The Pawn. Okay. So, if you look closely, all of the demon giants design are all the same. Like the pawns. Diba? Like doon sa chest. Diba? Tapos, those giants feel like sacrificial pawn. Para lang ma-test kung gaano sila kalakas. Okay. Sunod na contract sa God's Knight. Ano yung pwedeng ibigay? Immortality saka insanity. Kasi kung titignan mo yung sa Giant is parang yung sinabi ni Imo doon na sumunod kayo sa akin. So, yun nga. Ayun nangyari. Sumunod sila. So, pinaka-master nila yung nagbigay ng contract sa kanila. Sa God's Knight, meron silang sariling decision or parang movement. Pero sumusunod pa rin sila kay Im. Meron silang authority. Ayun. Tas plus yung immortality din. Sumunod, ito yung sa Gorosei, the General. Ano yung possible na bigay sa kanila? Pinakamalakas na contract is yung Demon or Devil Zoan model. Kung titignan natin sa Gorosei, nung binigay yung mga pangalan ng form nila is walang Devil Fruit name. No, parang model type. Walang ganun. Tapos, same din, immortality tsaka yung sanity. So, ano yung kapalit na ito? Lifespan. After ng siguro, mangyari yung na-end ng contract, siyempre, retiro ka na or wala na. Same kayo nangyari kay yung sa Egghead. Saturn. Yun. Namatay. Ay no, feeling ko may tatlong possible na contract na kayang ibigay si Im. And ito pa, chapter 11, wait. Yan, yung cover page. Chapter 11-13, cover page ni Robin habang nagche-chess. Oo. Diyan ako nagkaroon ng idea. Tapos nun, yung mata ni Robin Tantay. Parehas. Ano sila? Double iris. Tapos nun, merong demon form si Robin Chan. May comment si Ren sa'yo. Side view ka lang. Huwag kang haharap sa cam. Nakikita ko na sa'yo si San Juan Wolf. Next naman natin. Tapos naman yung demonic contract. Yun na naman yun. Wala na ba? Domi Reversi. Ito na yung parang dimensional rift na parang yung good side mo ginawang bad side. Grabe. Ganun yung nangyari? Hinihigop sila ng black hole, parang gano'n. Hindi naman parang coin. Parang nahati ka, yung kalahati ng katawan mo, bumaba dun sa may, pentagram, tapos bigla ang kinlip. So parang yung yung original original consciousness mo is nandun sa kabilang world or dimension. Parang nasa mirror world, gano'n. Oo, ganun. So, ibig sabihin, kung may real world, merong demon world. Yan, yung pwede i-disregard yun kasi meron ngang meron ngang mirror world, di ba? May ibang dimension. Kay Branch. Oo. It's Broly. Broly. So, ayun. Kasi, meron pa, yung kay Brueno pa. kasi Third dimension. Yun nga, ang question ko lang kasi is, kung kaya niyang gawin ni Imo na devil sila, bakit biglang ba't hindi na lang parang
hawakan tapos devil na agad. Di ba? Ba't kailangan pang parang ano pa, i-flip pa yung Hindi kasi ano yun, di ba sa Power Ranger, morphin time kasi yun. Parang alam niyo yung meron mo nang hindi siya instant, meron transformation. Kumbaga, eto tingin ko sa Domiroverse, ang contra kasi may give and take. Makukuha ka, pero may ibibigay ka in return. Siguro, ibibigay ng mga napunta dun sa pentagram para sa strength. Yung mortal body nila. Para sa strength. Para sa strength. Mortal body nga. Hindi lang din yung mortal body. Kasi yung mortal body, KE mo yun. That's sa mismo skill ng contra. Hindi mo contra. Pero yung Domiroverse, merong higher power pa na pinagpupunan si kumbaga, hindi si Madara at hindi si Obito ang final boss. Hindi Kaguya. Kaguya. Kasi yung alien. Kaguya nga. Kaguya. May Kaguya pa. So, si Kaguya yung mother of all mana, di ba? Mother of all chakra pala. Ang question is, yung Domiroverse ba is pwedeng ma-reverse ng COC? Joy Boy level COC. Yan ang tanong. Kasi wait lang hindi natin alam pa kung yung skill na yun is devil fruit skill or innate skill. Yun din. Or God skill. Diba? Hindi natin alam God skill ba or devil fruit skill. Kasi mas mataas yung God skill kaysa devil fruit skill. Kasi yung devil fruit, gawa, demon. Gawa ng gods. Pag ba naging devil si Blackbeard, magiging good bird na siya? Ha? So, speaking of Edmond nga pala, si Edmond meron chismis. Ano yung chismis mo, boss? Ewan ko, nabasa niyo to sa message natin. Pero yun nga, ginawan ko na ng topic. Chismis. Kaya daw nawala ang mata ni Zoro dahil inalay niya sa demonyo. Parang demon contract. Okay. Kaya halos lahat ng attack niya evil related. Malapit ba ito sa katotohanan? Tandaan nyo Tandaan, may nagpakita sa kanyang Grim Reaper sa Wano. Okay. Tapos noon, sa second movie, yung espada ni Zoro is cursed ng isang demonyo talaga. Isa pa, meron siyang Asura. Okay. Yung Asura, ano na yun matagal na yun. Bata pa lang siya, nag-Asura na. And, eto pa. Uy, dahil doon maraming salamat sa Asura. Ito pa, possible nagkaroon ng idea na yan dun sa Wano. Ichimonji. Dun sa Wano, yung laban niya, nagkaroon ng parang pag pinog yung laban niya, nagkaroon ng yung mga frame. Mga frame shot. Hindi, may tawag dun yung frame na yun. Impact frame. Impact frame mo. Yan. So, meron siyang sungay si Zoro. Hindi natin alam. Pero, ako one of the reason why wala na o nakapikit lang siya si Zoro. Mapagod lang isang mata. Nagpahinga. Is inalay niya pa kay Mihawk yung kumbaga parang out of conversation to sa 2 years time skip. Ba't kita kung si Mihawk and Zoro's conversation, bakit ita-train? Ano pwede mong ibigay sa akin? Tapos sabi ni Zoro, bibigyan kita ng handicap. Ayan. Kaya pagka parang, ano yung ipakita mo sa akin yung determination mo? Eagerness mo na matuto. So yung ginawa ni Luffy, yung niya yung dito. Kay Shanks. Ayun. So, Shanks all over Kasi again. hindi naman niya pwede ibigay yung isa niyang kamay kasi Nitorio na lang siya. Suntory pa rin, nasa puwet yung isang espada. Wonder Woman. Paano ba nade-define yung Joy Boy level? Sa ngayon ba may character ng Joy Boy level sa tingin niyo? Si Joy Boy. Sa ngayon sun po ingring. Ito, yung tanong, ngayon na lang nagtanong na may kwenta si Rin, sagutin mo pa ng walang iya. Kaya nga, Si Imo. Possible. Hindi. Dalawa lang naman kasi. Joy Boy level, possible Imo. Ano ba? Yung Sino bang top contender sa Joy Boy level maliban sa kanilang dalawa? Imo. Sa Possible pain Imo. dalawa
Ba't ako inaano mo? Sinabi ko lang eh. Siguro, Kasi, siguro ang tanong kasi ni Ren. Hindi, ito. Yung ano, yung good. One of the clue is, alam ni ni Imo. Pagka tinanong ka, pwede kang sumagot ng one-liner lang kung maiintindihan agad yung one-line mo. Kaya kasi yung tanong mo, hindi. Bakit nga? Huwag mo simulan eh. Kamu nagalit na. Alam mo yun, yung mga tanong namin kahit kami mismo. Minsan akala mo matino eh. Kalmado na ngayon eh. Tatarantaduhin mo pa eh. Pero sa ngayon, Boss Ren, wala na Joy Boy level. Kahit si Imu, sabihin na, hindi siya Joy Boy level kasi takot nga siya sa haki ni Joy Boy. Hindi naman. Parang ano lang siya. Aware. Aware lang siya. Parang threatened lang siya. Kasi parang bakit yung presence ni Joy Boy nandito. Oo, parang matagal na itong nawala. Kasi hindi naman ano yun eh. Unexpected yun eh. Ang pwede mo maihalin tulad kay Joy Boy, so nga naka-stage na eh. In terms of hockey siguro sa ngayon is si Shanks. Ang nakikita natin merong pinaka malapit na level ng hockey. Mastery. Is si Shanks. Sabi natin mastery, yes. Mastery mastery. Hockey Shanks. mastery. Pero Joy Boy level. By skill by skill. Pero yung bigat ng hockey, Ilaki Ru. Sabi ko na. Naunahan lang ako eh. Nabilawan na naunahan ako eh. Tawag dito, sabi ni Boss Edmond. Release na yan. Ang linaw ng mga salita nyo dun. So, yun. Nagustuhan nyo yung videos namin. Nyo like, comment, share, and subscribe. And follow nyo na rin kami sa Facebook para updated kayo sa mga ilalabas naming event. Yun lang. event. Basta, sumunod na lang kayo. Kung nag-outro, di sana kayo nag-outro. Yan, maganda yung ginagawa ni Ren. Icebreaker talaga. Ayaw PG. Ay, hindi. Wait. Okay. Wait. Icebreaker. Mihawk. Icebreaker. Oh, hindi Diamond Breaker kasi hindi niya na-break si Diamond Josu eh. Break it down. So, yun nga. Sa mga lalabas na event, ibig sabihin, mga announcement, mga ano. Shit. Yun. Maraming Event salamat. ba yun? Ay, sinabi ko, ganap. Nag-elisa na kayo lahat Wait! Maraming salamat sa mga nanood. Dito ko lang sabihin sa One Pips, tawag dito, hindi ko in-expect na magiging super hype yung solo leveling. Dati hindi pinapansin yung solo leveling. Pero top siya sa ano top. Walang pumapansin ka ng mga Oo, kasi Korean yun Korean.